Sumasahimpapawid mula sa Premier Ibanag City of the North. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, ito ang DZYT 765 SMNI Radio Tuguegarao. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Hanap mo ba kalidad ng brand new at surplus na auto spare parts? Doon ka na sa Mark Nelson Auto Supply. Ang Mark Nelson Auto Supply ay nagbebenta ng brand new at surplus na piyesa ng Isuzu, Toyota, Mitsubishi, Hyundai at Kia. Kalidad ay garantisado, mababa ang presyo. Kaya naman, mula noon hanggang ngayon, ay tinatangkilik ng mga customers mula dito sa Cagayan, Isabela, Kalinga at Apayao ang Mark Nelson Auto Supply. Sa Mark Nelson Auto Supply, customer satisfaction is their warranty. Nagbebenta rin ang Mark Nelson Auto Supply ng goma ng sasakyan, battery, lubricants at lahat ng car accessories. Ang Mark Nelson Auto Supply ay matatagpuan sa Diversion Road, Palwa, Tuguegarao City. Tumawag lamang kay Mr. and Mrs. Jonel Fernandez sa numero 846-4631. Kayo'y nakikinig sa DZYT 765 SMNI Radio Tuguegarao. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Tomorrow's advanced purification system that works today. Feel Waters purified drinking water. Enjoy the quenching taste of water that has gone through the state-of-the-art purification system using multimedia pre-filtration, reverse osmosis system, polishing post-filtration, and UV sterilization, providing you the purest, cleanest, and safest water ever. Stay fit and healthy by drinking purified drinking water only. So why settle for less if you can have the best? Phil Waters also cater purified ice cubes. For inquiries and delivery, please call us at 078-844-1379, 078-844-8908, 0917-578-2626. Phil Waters is located at 47A Diversion Road, San Gabriel, Tuguegarao City. Phil Waters is an affiliate of Phil Waters Technologies, provider of water treatment equipment, supplies, and services, both owned and managed by Mr. Gerard B. Abrigo. Phil Waters Purified Drinking Water. Mga balita, impormasyon, serbisyo at inspirasyon dito lang sa DZYT 765 SMNI Radio Tuguegarao. Sumasahimpapawid mula sa Premier Ibanag City of the North. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, ito ang DZYT 765 SMNI Radio Tuguegarao. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Sunshine News Blast. Sunshine News Blast. Nag-aalab ng mga balita. Ngayong umaga, Sunshine News Blast. Nagliliyab, sumasambulat, dumadagundong sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Mula sa sentrong pambalitaan ng Sunshine Media Network International, narito ang inyong mga News Blaster. Sunshine News Blast. Magandang umaga sa ating lahat sa lambak ng Cagayan. Araw po ng 15 ng Abril 2026. Para sa ating mga balita, mga nagbabagang balita para sa nasyonal, 10 piso kada litro na diskwento sa mga jeep sa Metro Manila nagsimula na. Nagsimula na nitong Martes, Abril 14, ang 10 piso kada litro na diskwento sa diesel para sa mga jeep sa Metro Manila.
Ayon kay Energy Secretary Sharon Garen, dagdag ito sa serbisyong ibinibigay sa ilalim ng serbisyong contracting program para sa mga public utility vehicles. Sa pilot implementation, aabot sa 52 rehistradong gasoline station ang lalahok sa pagpatupad ng fuel discount. Sinabi ng DOA na papalawakin pa ang programa at ipatutupad ito sa buong bansa sa mga susunod na panahon. Binigyan din ni Garin na wala ng ibang kinakailangang requirement maliban sa pagiging rehistradong jeepney upang makatanggap ng diskwento. Sunshine News Blast. Sa iba pa natin mga balita sa nasyonal, 3 araw na strike ng transport sector magsimula na. Nagsimula na ngayong araw ang 3 araw na strike ng sektor ng transportasyon. Ayon kay Mar Balbuena, chairman ng Manubila, ayon kay Chairman Mar Balbuena, nagkaroon ng pagtipon sa Pelcua mula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga bilang bahagi ng protesta. Anya, hindi na kayang ipagpaliban ng mga driver ang kilos protesta dahil sa kakulangan ng kita at hirap na dinaranas ng kanilang mga pamilya. Nauna nang sinabi ng Malacanang na hindi napapanahon ang welga at mas makakatulong ang dialogo at kooperasyon upang maibsan ang epekto ng krisis sa gitna ng silangan. Giit ng Transport Group, hindi sapat ang mga programang tulong ng gobyerno at hindi umano naramdaman ng mga opisyal ng aktwal na suliranin ng mga tsuper sa kalsada. Sunshine News Blast. Iba pa mga balita natin sa nasyonal, Grupong Piston lalahok si nationwide transport strike ngayong araw. Inanunsyo ng Grupong Piston na lalahok sila sa 3 araw na nationwide transport strike na magsisimula ngayong araw, Abril 15 hanggang Abril 17 bilang protesta sa patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina. Ayon kay Piston President Modi Floranda, tuloy-tuloy ang kanilang mga aksyon hanggang hindi maabulis ang oil deregulation law at bat sa langis na anilay malaking pasan sa mga driver. Giniit ng grupo, hindi sapat ang mga fuel discount at ibang ayuda dahil limitado ito at hindi tumutugon sa aktwal na problema ng mga tsuper. Samantala, sinabi ng grupo Altudap na hindi sila lalahok sa wilga dahil mas makakaapekto ito sa mga pasahero na hindi naman dahilan sa pagtaas ng fuel prices. Iminumungkahi naman ng Altudap ang mas malawak na dialogo sa gobyerno kabilang ng pagpapaliban ng loan payment at pagdagdag ng pondo sa service contracting program para sa mga driver. Sunshine News Blast. Target naman ng Land Transportation Franchise and Regulatory Board na pabilisin ang pamamahagi ng tulong ng mga public transport operator sa pamagitan ng bagong online platform para sa service contractor program. Ayon kay LTO Chief ASEC Baygor Mendoza II, layunin nitong gawin mas mabilis at mas kumbinyente ang proseso ng aplikasyon alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ng Department of Transportation. Saklaw ng programa at iba-ibang uri ng pampublikong sasakyan tulad ng EDSA carousel, buses, UB Express at mga jeepney. Inaasahang mapropiso ang mga aplikasyon sa loob lamang ng 24 oras sa ilalim ng bagong sistema, habang inaayos din ng gobyerno ang dagdag ng 10 piso na fuel subsidy kada litro para sa mga kwalipikadong operator bilang karagdagang suporta sa sektor.
Sunshine News Blast. Sa iba pa nating mga balita nasyonal, mga undocumented OFW na uuwi sa bansa, hindi papatawan ng penalty. Nilinaw ng Overseas Worker Welfare Administration, UWA, na ang mga undocumented overseas Filipino workers, OFWs, ay hindi papatawan ng penalty sa kanilang mga pag-alis o pag-uwi sa Pilipinas sa gitna ng repatriation effort dahil sa tensyon sa Middle East. Ayon kay UWA Deputy Administrator Jasmine Ann Kapatan, may mandato ang ahensya na protektahan ang lahat ng OFWs, documented man o hindi, at walang negatibong kahinatnan sa kanilang pagbabalik. Dagdag pa ng opisyal, patuloy na repatriation operation ng pamahalaan kabilang ng pag-abot ng daan-daang OFWs mula sa iba't ibang bansa sa gitna ng silangan. Sunshine News Blast. Sa iba pa natin mga balita sa nasyonal, Korte Suprema hinihiling na himukin si Marcos Jr. na sumailalim sa hair follicle drug test. Hinihiling ng United People's Initiative UPI sa Korte Suprema na utusan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sumailalim sa hair follicle drug test at isa sa publiko ang resulta nito. Sa isang 12 pahinang petisyon na inihain noong Abril 10, inigiit ng grupo na may karapatan ang publiko na malaman ang kalagayan at ng kalusugan ng Pangulo kung ito ay makakaapekto sa kanyang tungkulin. Sinabi nila na ang pagkakaroon ng sekreto sa ganitong usapin ay sumasalungat democratic accountability at makaapekto sa tiwala ng publiko sa pamahalaan. Nauna nang binuwag ni Marcos Jr. ang mga usaping ukol sa kanyang kalusugan at sinasabing ito ay pure sinanigans kasabay ng pagpapakita ng kanyang aktibidad sa Malacanang tulad ng pagtakbo at pagjumping jack. Inihiling din ng UPI na ang magpapalabas ng regular na medical bulletins ng gobyerno upang may malubhang kondisyon ang Pangulo na posibleng maapektuhan ang kakayanan nito sa pagmamamahala. Sunshine News Blast. Sumasahimpapawid mula sa Premier Ibanag City of the North. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, ito ang DZYT 765 SMNI Radio Tuguegarao. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Muling nagbabalik ang Sunshine News Blast. Sunshine News Blast. Mga bagong proyekto pag-infrastruktura sinimulan sa ilang bayan ng Isabela. Formal nang sinimulan ng lokal na pamahalaan sa Isabela ang konstruksyon ng mga bagong kalsada at tulay sa ilang bayan ng probinsya bilang bahagi ng pagpapalakas ng infrastruktura sa rehiyon. Ayon sa Provincial Engineering Office, layunin ng proyekto na magpapadali ang transportasyon ng mga produkto lalo na sa mga ani ng palay at mais na pangunahing pinagkakaitaan ng mga magsasaka sa lalawigan. Kabilang sa mga bayan na kinabang sa proyekto ang Santiago City, Rojas at Tumawini kung saan inaasahang mabawasan ang oras ng biyahe at gastos sa transportasyon. Samantala, tiniyak ng opisyal na may sapat na pundo at malinaw na timeline ang proyekto upang maiwasan ang pagkaantala. Inaasahan din ng magbubukas ito sa dagdag pang ng trabaho para sa mga residente habang isinasagawa ang konstruksyon. Ininikayat naman ng mga
publiko na makiisa at sumunod sa mga ipinatutupad na traffic advisory sa mga lugar apektado ng proyekto. Sunshine News Blast. Sa Isabela, patuloy na nagkaranas ng matinding tagtuyot. Ito ay mayroon ng state of calamity pinatutupad. Isinasa ilalim ng state of calamity sa buong lalawigan ng Isabela matapos maranasan ang matinding epekto na matagal na tagtuyot na nakaapekto sa agrikultura at kabuhayan ng mga residente. Ayon sa mga ulat, malaki ang pinsala sa produksyon ng palay at mais, dalawang pangunahing produkto ng probinsya na nagdulot ng pagbaba ng ani at kita sa mga magsasaka. Dahil dito, magpapatupad ang pamahalaan ng panlalawigan ng mga agarang hakbang tulad ng relief resistance at suporta sa irigasyon upang matulungan ang mga apektadong kalamidad. Sunshine News Blast. Mga magsasaka at mangingisda tumanggap ng kagamitan mula sa pamahalaan ng Isabela. Nagkaloob ng pamahalang panlalawigan sa Isabela ng iba't ibang kagamitan at suporta, mahigit 20 samahan na magsasaka at mangingisda bilang bahagi ng pagpapalakas ng sektor ng agrikultura at pangisdaan. Ayon sa ulat, kabilang ng ipamamahaging tulong ng mga modernong kagamitan sa pagsasaka, fishing tools at iba pang makatulong upang mapataas ang produksyon at kita ng mga benepisyaro. Layunin ng mga pagprograma matulungan ang mga lokal na komunidad na makabangon mula sa epekto ng tagtuyot at iba pang hamon ng agrikultura. Sunshine News Sa Blast. iba pa ba natin mga balita, mga cash assistance program pinamahagi sa mga residenteng nangangailangan. Nagsimula na ang pamamahagi ng cash assistance sa ilang residente ng Tuguegarao City sa ilalim ng programa ng pamahalaan. Ayon sa ulat, umaabot ng 5,000 ang tulong na pinagkakaloob ng bawat benepisyaro upang makatulong ng pang-araw-araw na gastusin lalo na sa mga pamilyang naapektuhan ng krisis sa ekonomiya at kalamidad. Sunshine News Blast. Sunshine News Blast. Sumainyo ang Sunshine News Blast. Hatid ng Sunshine Media Network International at ng Sunshine Radio. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Sumasahimpapawid mula sa Premier Ibanag City of the North. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, ito ang DZYT 765 SMNI Radio Tuguegarao. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Hanap mo ba di kalidad na brand new at surplus na auto spare parts? Doon ka na sa Mark Nelson Auto Supply. Ang Mark Nelson Auto Supply ay nagbebenta ng brand new at surplus na piyesa ng Isuzu, Toyota, Mitsubishi, Hyundai at Kia. Kalidad ay garantisado, mababa ang presyo. Kaya naman mula noon hanggang ngayon ay tinatangkilik ng mga customers mula dito sa Cagayan, Isabela, Kalinga at Apayao ang Mark Nelson Auto Supply. Sa Mark Nelson Auto Supply, customer satisfaction is their warranty. Nagbebenta rin ang Mark Nelson Auto Supply ng goma ng sasakyan, battery, lubricants at lahat ng car accessories. Ang Mark Nelson Auto Supply ay matatagpuan sa Diversion Road, Palwa, Tuguegarao City. Tumawag lamang kay Mr. and Mrs. Jonel Fernandez sa numero 846-4631. Kayo'y nakikinig sa DZYT 765 SMNI Radio Tuguegarao. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Tomorrow's advanced purification system that works today. Feel Waters
purified drinking water. Enjoy the quenching taste of water that has gone through the state-of-the-art purification system using multimedia pre-filtration, reverse osmosis system, polishing post-filtration, and UV sterilization, providing you the purest, cleanest, and safest water ever. Stay fit and healthy by drinking purified drinking water only. So why settle for less if you can have the best? Phil Waters also cater purified ice cubes. For inquiries and delivery, please call us at 078-844-1379, 078-844-8908, 0917-578-2626. Phil Waters is located at 47A Diverson Road, San Gabriel, Tuguegarao City. Phil Waters is an affiliate of Phil Waters Technologies, provider of water treatment equipment, supplies, and services, both owned and managed by Mr. Gerard B. Abrigo. Phil Waters Purified Drinking Water. Mga balita, impormasyon, serbisyo at inspirasyon dito lang sa DZYT 765 SMNR Radio, Tuguegarao. Sumasahim papawid mula sa Premier Ibanag City of the North. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, ito ang DZYT 765 SMNR Radio, Tuguegarao. Kapartner mo sa balita at serbisyo.